Diyos ko po, nakikipaglaban na nga ito. May pakindat-kindat pang nalalaman. Mrs. Burlington! Tumingin ako sa nagsalita. Nakita ko ang isang babae. Meron itong hawak na baril at lumapit sa akin. Kailangan niyo na po umalis dito dahil mayang-maya isasabog na ang restaurant na ito. Susunod na lang po sa atin si Lord. Dadalhin ko muna kayo sa safe na lugar. Wika nito. Tumungo ako at sumama dito. Lahat ng makikita nitong madadaan ng kalaban ay binabaril nito. Pumasok kami sa loob ng kotse at pinatakbo ito. Hindi nagtagal ay lumiko at tumigil sa parking lot. Huwag po kayo lalabas ng kotse, Mrs. Burlington. Saka huwag po kayo mag-alala. Safe kayo sa lugar na ito dahil pagmamayari ito ni Lord. Pero bawal kayong lumabas. Maya-maya po, nandito na rin si Lord. Wika ng babae sa akin. Hindi naman nagtagal ay dumating agad si Charles. Pumasok ito sa loob ng kotse at tinalikan muna ako sa labi bago kinuha ang baril. At pagkatapos ay nilagyan ng bala. Bilisan mo, Dolfo. Hindi sila pwedeng makatakas. Galit na wika ni Charles. Diyos ko, ibig sabihin meron pa itong kalaban? Bulong ko. Narinig kong ikinasan nito ang baril at binuksan ang pinto ng kotse. Narinig ko na lang ang magkakasunod na putok ng baril. Nagtakip na lamang ako ng tenga ko at pinikit ko ang mga mata ko. Diyos ko, kahit may takip ng tenga ko ay naririnig ko pa rin ang mga pagsabog sa kalsada. Lord, okay na po. Nakuha na ni Pam at Andy si Mr. Nardo Cabal. Dinig kong wika ng driver. Good. Sagot naman ni Charles. Ramdam ko lumapit si Charles sa akin at inalis ang mga kamay ko sa tenga ko. Honey, okay na. Huwag ka nang matakot. Bulong nito sa akin. Dolfo, sa Batangas tayo. Wika ni Charles. Opo, Lord. Tugon ng driver. Nagugutom ka ba, honey? Kakaunti lamang kinain mo kanina. Tumingin ako dito. Busog pa ako. Sagot ko. Bigla akong umiwas ng tingin nito para kasing iba yung tingin nito sa akin. Parang gusto kong kainin ang buhay. Kailangan kong kausapan nito si Charles tungkol sa ginawa ni Dave sa pagbenta sa akin. Diyos ko, saan ako kukuha ng 10 milyon para ibayad dito? Mr. Charles, pwede ba tayo mag-usap sa nangyaring bentahan na ginawa ni Dave? Wika ako dito. Okay, ano bang gusto mo sabihin? Tanong nito. Shete, ano ba sasabihin ko? Hindi ko alam kung paano ako mag-uumpisa upang ipaliwanag ang side ko. Honey, sabihin mo na ang gusto mo sabihin. Wika nito. Ako ba talaga magbabayad ng 10 milyon? Pero Mr. Charles, wala naman talaga akong alam sa nangyaring bentahan. Wika ako rito. Okay, honey. Naniniwala naman ako sa'yo. Bulong nito sabay halik sa labi ko. Talaga? Naniniwala ka sa akin? Tanong ko rito. Yes, honey. Bulong nito. Pwede na ba ako makauwi at makasama ang pamilya ko? Tanong ko rito. No, walang uuwi. Wika nito. Sabi mo naniniwala ka sa akin, bakit ayaw mo kong pauwiin? Dahil akin ka na, honey. Bulong nito. Nagulat ako sa sinabi nito. Hindi tuloy ako makaimik. Hindi mo ko pagmamayari, Mr. Charles. Meron din ako sariling buhay. Wika ako rito. Una palang akin ka na, honey. Kaya kung anong nais ko at gusto ko, ako pa rin na masusunod. Walang pwedeng sumuway sa akin, honey. Mariin itong wika. Bigla ako natakot sa mga sinabi nito. Oo nga pala. Isa nga pala itong mafia lord. Meron ding tinatawang kasamaan sa katawan. Huwag mong tangkain na tumakas ulit, honey. Baka hindi na kita mapagbigyan at magawa ko sa'yo ang hindi dapat mangyari. Pag nabigyan ako ng pagkakataon, tatakas talaga ako sa lalaking ito. Magtatago na talaga ako at never na magpapakita rito. Alam ko nagbabala ka pang tumakas, honey. Siguraduhin mo lang na magaling ka magtago dahil magaling din akong humanap. Alam mo bang, magtatago ka pa lang, nakikita na kita. Mayabang na wika nito. Masamang tingin ang ibinigay ko rito. Huwag mo kong tingnan ng ganyan, honey. Baka dito pa lang ay gahasain na kita. Tahas ang wika nito. Diyos ko, ang bastos ng bibig ng lalaking ito. Nakakahiya sa driver nito. Bigla itong lumapit sa akin at niyakap ako. Nalikan din ito ang labi ko patungo sa leeg ko. Sa akin ka lang, honey. Bulong pa nito at mariin ulit akong hinalikan sa labi. Tumigil ang kotse kaya napatingin ako sa labas ng bintana. Nandito na pala kami sa Batangas. Inalalayan akong bumaba ng kotse. Nakahawak pa ito sa bawang ko nang pumasok kami sa malaking bahay.
Hinatid na ako sa kwarto at mabilis akong hinalikan bago lumabas. Nagbilin pa nga ito na huwag daw akong lalabas. Hindi pa halos nag-iinit ako sa pagkakaupo nang bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Tingin ko'y magkaedad lang ito at si Charles. So, ikaw palang bagong babae ni Charles? Wika nitong nakataas ang kilay. Kumunot ang noo ko sa sinabi nito. Sino kayang babaeng ito? Okay, magpapakilala ko sa'yo. Ako lang naman ang babaeng pakakasalan ni Charles. Tanggap ko naman na marami siyang babae pero ako pa rin ang pakakasalan niya. Hanggang kama ka lang. Wika nitong nang uuyam. Oh shit, meron na palang pakakasalan ang lintik na lalaking iyon. Anak ng tokwa naman no. Habang maaga pa, lumayo ka na kay Charles dahil masasaktan ka lamang dahil sa tingin ko'y nauumaling lang siya sa katawan mo. Wika pa nito. Pwede mo ba akong tulungan makaalis dito? Upang lumayo? Ayoko kasing masaktan. Wika ako. Nakita kong umisi ito sa akin. Pwede ka namang umalis ngayon habang wala pa si Charles. Wika nito. Kaya nagmadala akong lumabas. Nakita ko pa ang nakangising babae. Nasa isang asyenda pala ako dito ni Charles. Hingal na hingal ako na makalabas ng asyenda. Sana'y merong dumaan na sasakyan dito. Lumakamat ako nang marinig ko ang mga paparating na sasakyan kaya mabilis ako nagtago sa malaking puno. Sinilip ko kung sino ang mga nakasakay doon. Nakita ko agad ay si Charles. Hindi ako pwede magkamali. Kotse niya ito. Kailangan ko makaalis dito kaya nang mawala sa paningin ko ang kotse nito ay mabilis akong tumakbo palayo. Malayo na rin ang tinakbo ko. Ang masaklap ay hindi ko na alam kung saan lugar na ako dinadala ng mga paa ko. Meron ako nakitang maliit na kubo. Lumapit ako sa babaeng lumabas ng kubo at nagtanong dito. Magandang hapon, ma'am. Wika ko. Miss, meron ka bang kailangan? Tanong nito. Pwede po bang magtanong? Anong lugar na po kaya ito? Mukha po kasing naliligaw na ako. Wika ko. Iha, nandito ka sa lupain ni Lord Charles. Paano napunta ka dito? Ang aking pagkakaalam, mahigpit ang mga bantay dito bago pumasok sa lupain ni Lord. Wika ng babae. Oh my God, ang akala ko'y nakalabas na ako ng asyenda nito. Meron po kasi humahabol sa akin, ngunit dito po ako dinala ng mga paa ko. Wika ako at sana'y maniwala ito sa aking mga sinabi. Ay, ganun ba iha? Hindi ka siguro nakita noong nagbabantay sa lupain ni Mr. Charles. Wika nito. Alanganin akong umiti rito. Magtatanong lang po sana ako kung saan nandaan palabas dito. Wika ko. Naku ineng, malayo lalakarin mo palabas ng lupain ni Lord. Baka abutan ka ng paparating na bagyo. Lalo't umaapo ang tubig sa tulay. Wika nito. Naloko na. Paano ako nito? Napakadilim ng paligid. Anumang oras ay bubuhos na malakas na ulan. Bigla tuloy ako ng hina. Kung gusto mo ineng, dito ka muna magtigil. Kami lang ang nandito ng anak ko. Kasi naman sumuko sa malakas na bagyong paparating. Wika nito. Maraming salamat po, ma'am. Wika ko. Susano ka ba ini? Napakaliit na bagay lang noon. Pumasok ka na sa loob ng bahay at tawagan mo na lang pala akong Nanay Olfie. Wika nito. Nay! Nay! Dinig kong wika ng isang babae sa labas ng bahay. Oh, Ollie, bakit ka ba tawag ng tawag dyan? Wika ni Nanay Olfie. Nasa asyenda po pala si Lord Charles at galit na galit kay Joyce. Sinaktan din ata ni Lord. Ang aking pagkakarinig, meron daw pinatakas na babae itong si Joyce, inay. Wika ng babae. Bigla akong kinabahan sa aking narinig. Naku, nararapat lang iyon sa kanya para maalis ang kayabangan niya. Akala niyo siguro siya magiging asawa ni Lord. Wika ni Nanay Olfie. Nakita na ba yung babaeng hinahanap ni Lord? Tanong nito. Hindi pa, inay. Hinahanap nga nila, inay. Lahat daw ng bahay dito sa lupain niya hahalugugin kasi hindi pa daw nakakalayo yung babae. Wika ng anak ni Nanay Olfie. Biglang tumingin sa akin si Nanay Olfie. Iha, magsabi ka sa akin ang totoo. Ikaw ba yung babaeng hinahanap ni Lord? Tanong nito. Nahihiya akong tumango dito. Patawad po kung hindi agad ako nagsabi ng totoo. Wika ako. Diyos ko, ineng, bakit ka tumakas? Ako natatakot sa'yo. Ibang magalit sa Lord. Kailangan mo nang bumalik sa asyenda, ini. Wika ni Nanay Olfie. Pero natatakot din po ako magpakita kay Charles. Mahina akong wika. Anong gagawin natin? Baka anumang oras ay pupunta na sila dito. Wika ni Nanay Olfie. Bahala na po, nanay.
Tatanggapin ko na lang kung sakaling saktan ako ni Charles. Wika ko. Tingin ko naman ay malayong sasaktan ka ni Lord Ineng. Siguro magagalit sa'yo pero yung pagbubuhatan ka ng kamay, hindi naman siguro niya gagawin, Ineng. Wika ni Nanay Ovi. Sana nga po. Mahina akong wika. Napatigil kami sa pag-uusap nang marinig naming mayroong tumigil na sasakyan sa labas ng bahay. Naku po, baka si Charles na ito. Kaya mabilis ako umurong sa isang sulok. Sana'y hindi ako makita. Narinig kong basta na lang pumasok ang mga ito sa loob ng bahay. Sa bagay, hindi naman nakalak ang pinto. Lord, dinig kong usal ni Nanay Ovi. Wala akong narinig na salita kay Charles pero dinig kong may papalapit na mga yabag sa aking kinaroroonan. Kaya bigla akong kinabahan. Tumingin ako sa likuran ko at nakita ko may pinto. Papalabas. Nagmamadali ako lumapit doon upang tumakbo ngunit may biglang humilas sa braso ko. Saan ka na naman pupunta, honey? Galit na tanong ni Charles. Sobrang higpit din ang pagkakahawak nito sa braso ko. Pakawalan mo na lang ako, Charles. Gusto ko nang bumalik sa inay ko. Lumuluhang wika ako. Nagulat ako nang mariin akong hawakan nito sa panga. Itong tatandaan mo, Abigail Sandoval. Itatak mo dyan sa utak mo. Hanggang nabubuhay ako sa mundong ito. Mananatili ka sa tabi ko dahil akin ka lamang. Galit na sabi nito sa akin. Nagpupumiglas ako dahil masakit ang pagkakahawak nito sa pangako. Nasasaktan ako, ano ba? Sigaw ko rito. Masasaktan ka talaga sa akin. Abigail, binalaan na kita. Mas maganda siguro kung ipatikim ko sa iyo ang nararapat. Para madala ka at hindi ka na mag-isip na tumakas pa. Galit na tura nito sa akin. Nagulat ako sa sinabi nito. Bigla akong kinabahan. Baka bugbugin ako ni Charles. Diyos ko. Marina kong hinawakan ito, tinila palabas ng bahay. Ramdam ko ang malalaking patak ng ulan na bumabagsak sa katawan ko. Sa pilitan ako ipinasok sa loob ng kotse nito. Nagulat pa nga ako na ibagsak nito ang pinto ng sasakyan. Lumapit itong muli, tinawakan ako sa buhok at pangako. Masyado mo akong ginagalit, honey. Siguro kailangan ka bigyan ng leksyon para hindi ka na tumakas pang muli. Wika nito. Tumingin ako dito kahit kinakabahan. Bakit hindi mo nila ako palayain? Di ba nga mag-aasawa ka na? Saka gagawin mo lang akong mistress. Hiyaw ko rito. Nakita kong kumunot ang noon nito sa akin sinabi. Sinong tarantado nagsabi sa'yo ng bagay na iyan? Galit na tanong nito. Magiging asawa mo. Kaya please lang, Charles. Maawa ka naman sa akin. Gusto ko nang bumalik sa normal kong buhay. Umiiyak na pakiusap ko rito. Hindi ito nagsalita pero ramdam ko ang galit nito at tingin ko ay parang papatay ng tao. Tumigil ang sinasakyan namin kaya napatingin ako sa labas ng bintana. Pansin ko ring lalo lumalakas ang ulan. Bumaba ito ng sakyan at tinawakan ako sa pulsuhan at tinila palabas ng kotse. Sa pilitan din ako ipinasok sa loob ng bahay. Dalhin dito si Joyce ngayon din. Utos nito sa isang tauhan nito. Opo, Lord. Sagot ng tauhan ng lalaki. Hindi naman nagtagal at nakita kong inutusan ni Charles. Meron itong kasamang babae at nakatali ang mga kamay nito. May pasarin sa kanyang labi. Ito ang babaeng nagsabi na magiging asawa daw siya ni Charles. Kaya nga pumayag ito na patakasin ako. Ano nangyari rito? Meron ding tumigil na sasakyan sa labas ng bahay. Tingin ko yung mga tauhan ni Charles ang mga dumating. Mga gago! Bitiwan niyo ako! Hiyaw na isang lalaki. Ang boses na iyo'y kilalang kilala ko. Ang lintik na sa Dave. Hindi ako pwede magkamali. Lord, nandito na po ang humuda sa inyo. Wika ng tauhan ni Charles. Good. Sinong unang magsasalita sa inyo? Malakas na tanong ni Charles. Walang hiya ka, Burlington. Lumaban ka ng patas. Meron ka lang baril at tauhan kaya matapang ka. Sigaw ni Dave kay Charles. Okay, pagbibigyan kita sa nais mo. Tanggalin ang tali ng gagong iyan. Baka naman tumulong ang mga tuta mo, Burlington. Oras na mabugbog kita. Mayabang na saad na Dave. Nakita kong umiling na lang si Charles sa kayabangan ni Dave. Pansin kong naghanda sa pagsugod si Dave. Tumingin naman ako kay Charles. Nakatingin lang ito kay Dave habang nakahawak sa bewang nito. Mabuti na lang malaki itong sala kaya pwede silang maglaban dito sa loob ng bahay. Mabilis na sumugod si Dave at isang suntok ang pinakawalan nito patungo kay Charles. Ngunit mabilis na umilag ang laki sabay suntok sa mukha ni Dave. Pero hindi pa rin nagpatalo si Dave.
Sumugod itong muli. Kaso nailagan lang ulit ni Charles. Nakita ko umikot si Charles sabay sipa ng magkakasunod kay Dave. Duguan ang mukha ni Dave nang bumagsak sa semento. Itali niyo ulit ang tarantadong iyan. Utos ni Charles. Umupo sa tabi ko si Charles at bumulong sa tenga ko. Hindi lang silang bibigyan ko ng leksyon, honey. Ikaw din kaya maganda ka na. Pero ibang parusa ko sa'yo. Hindi katulad ng mga hudas na iyan na kamatay ng nararapat sa kanila. Wika nito. Mag-umpisa na tayo. At ikaw, Joyce, ang mauuna. Wika ni Charles. Sabi kay, patawad po sa mga nasabi ko sa inyo kanina. Hindi po yun totoo. Wala po kaming relasyon ni Lord. Umiiyak na wika ni Joyce. Baka gusto mo ring sabihin ang tungkol sa inyo ni Dave. Wika ni Charles. Nagulat ako sa sinabi ni Charles. Kaya tumingin ako kay Joyce at nakita kong natigilan din ito sa sinabi ni Charles. Miss Abe, patawad po. Ang totoo po niyan ay matagal na kaming may relasyon ni Dave. Pinagplanuhan po namin ang pagbenta sa iyo sa isang mayamang tao. Pero nagulat na lang ako nang sabihin ni Dave na si Lord Charles daw ang bibili sa iyo sa mas malaking halaga. Pagsasabi ng totoo ng babae, parang biglang umakyat ang dugo ko sa ulo. Bigla akong tumayo at lumapit kay Dave. Walang babalang pinagsasampal ko ito. Wala kang kasing sama. Buhay ka pa, nasusunog lang kahaluluwa mo sa impyerno. Wala ko naging kasalanan sa iyo para gawan mo ako ng hindi maganda. Lumapit din ako kay Joyce at malakas ko itong sinampal. Bagay nga kayong magsama. Sagaw ko rito. Tumingin muli ako kay Dave. Gusto ko ulit itong sampalin. Kahit na sabihing masakit na ang palad ko kasasampal dito. Ang tigas naman kasi ng mukha nito. Tumingin sa akin si Dave at ngumisi. Ano ba yung kinagagalit mo, Abby? Dapat nga magpasalamat ka pa sa akin dahil nakahiga ka na sa pera. Insultong wika nito. Kahit kailan, hindi ako magpapasalamat sa iyo, Dave. Wala kang kwentang tao. Sagaw ko rito. Itinaas ko muli ang palad ko upang sampalin ito pero may humawak sa bewang ko upang awatin ako. Tama na, honey. Namumula ng palad mo. Wika ni Charles at inakay akong pabalik sa sofa. Kala nyo, hindi ko alam na espiya kayo ng mga kalaban ko. Mas mautak ako sa inyo. Mayabang na wika ni Charles. Andy, alamin mo at paaminin ng mga iyan kung sino pa may hawak sa kanila. Utos dito sa lalaking ang pangalan ay Andy. Opo, Lord. Sagot na lalaki. Lord, ready na po ang punan niyo. Wika ng isang babaeng may edad. Sige, susunod na kami. Sagot ni Charles. Honey, kumain muna tayo. Bago tayo mag-umpisa sa ating gagawin. Tama-tama, malakas pa naman ang ulan. Tama lang sa ating gagawin ngayong gabi. Bulong nito. Marina kong hinalikan sa labi kaya mabilis ko itong itinulak dahil nakakahiya sa mga tauhan nito. Pansin ko kasi biglang tumalikod ang mga ito. Umayos ka nga. Nakakahiya may mga tao. Bulong ko. Pero lumapit pa rin ito sa akin at yung leg ko naman ang kinagat nito. Ang kulit mo! Saway ko dito. Tumingin lang ito sa akin at inakay na ako papunta sa kitchen. Kumain ka na, honey. Bulong nito. Nakahinga ako ng maluwag at nawala ang kaba ko nang malaman kong meron itong pupuntahan. Aalis lang muna ako, honey. Paalam nito sabay halik sa labi ko. Nagmadali akong umakyat sa kwarto at mabilis ding naligo. Matutulog agad ako. Baka kasi biglang dumating si Charles. Pinatutuyo ko lang ang buhok ko at matutulog na ako nang mapatingin ako sa kisame. Kumunot ang noo ko nang makita kong merong nakalagay na 2 tali sa itaas. Nagulat pa nga ako dahil akala ko ahas ang nakabitin. Yun pala ay tali lang ito at kulay itim pa. Bakit kaya meron tali dito at para saan kaya ito? Tumayo ako upang lumapit sa 2 tali. Mahaba ito kaya naabot ko ng kamay ko. Mukhang kalalagay lang din ito ah. Bubukas ang pinto kaya bigla ko napatingin kung sinong pumasok. Shit, si Charles. Akala ko ba meron ito pupuntahan? Bakit nandito na agad ito? Hey honey. Pagtawag dito sa akin at pagkatapos ay agad na lumapit sa akin. Sabay halik sa labi ko. Ramdam ko ring hinawakan ito ang pulusuhan ko at inangat. Hindi naman ako makaanga dahil patuloy akong hinahalikan ni Charles.
Lumaki ang mata ko nang meron itong inilalagay sa pulusuhan ko. Itinulak ko ito gamit ang isang kamay at pagtingin ko ay nakatali na ang kabilang pulusuhan ko. Agad ding hinawakan nito ang isang pulusuhan ko at inangat upang itali iyon. Anong ibig sabihin nito, Charles? Tanong ko dito. Simple lang, honey. Meron kang kasalanan sa akin. Sinabihan na kita na galingan mo magtago. Kaso, nakita pa rin kita, honey. Wika nito. Napangangako sa mga sinabi nito. Akala ko nagbibiro lang ito pero maling akala pala. Ano kayang gagawin sa akin ng lintik na impaktong ito? Charles, anong gagawin mo sa akin, ha? Huwag mo sabihin matutulog ako ng ganitong nakatali. Galit kong sigaw dito. Malalaman mo mamaya, honey, kung anong gagawin natin. Sabihin na lang natin maglalaro tayo ngayong gabi, honey. Bulong nito. Hinalikan pa ako sa labi bago umalis sa harap ko. Nakita kong pumasok ito sa loob ng CR. Nakakainis, masyadong mahigpit ang pagkakatali sa akin kaya hindi ako basta makawala rito. Bumukas muli ang pinto ng banyo at lumabas si Charles na bagong paligo. Nakatapis lang ito ng tuwalya at agad na lumapit sa akin. Mag-umpisa na tayo, honey. Bulong nito. Lumaki ang mata ko nang basta na lang nitong hinaklit ang suot kong pantulog na dress. Mr. Burlington, kung ano mang naiisip mo, please, itigil mo na. Pakiusap ko rito. Ano yan, honey? Ayaw tumigil ng isip ko. Wika nitong nakangisi. Hindi na ako natutuwa sa'yo, Mr. Burlington. Hiyaw ko rito. Honey, alam mo bang natutuwa naman ako sa ginagawa ko? Sobrang ako nag-e-enjoy. Tingin ko ngayon nasa langit na ako. Baliw na wika nito. Kaya masamang tingin na binigay ko rito. Makatakas lang ako rito. Hindi ako magpapakita sa'yo. Hiyaw kong wika rito. Panay nga ang takas mo, honey, pero nakikita pa rin naman kita. Hindi ka kasi magaling magtago. Bulong nito sabay halik sa leeg ko. Ang bango mo, honey. Nakaka-adik ang amoyin. Ikaw naman, ang sarap mong sakali ng kawang. Galit na sigaw ko rito. Ang ingay mo talaga, honey. Wika nito. Nakita ko itong pumasok sa loob ng dressing room. Diyos ko, sana'y magbagong isip nito. Bulong ko. Pagbalik nito ay meron na itong hawak na panyo. Ano naman gagawin mo dyan? Kinakabahan kong tanong dito. Ngumisi lamang ito sa akin. Hinalikan muna ako bago ilagay ang panyo sa bibig ko. Kaya galit na galit akong tumingin dito pero ito mukhang sayang-saya pa. Langya talaga lalaking ito. Nagumpisa na itong gawin ang nais sa katawan ko. Wala akong kalaban-laban dito lalo't nakatali ang pulusuhan ko at may tali din ang bibig ko. Kaganda ko, Charles. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi. Honey, wake up na. Kailangan na natin umalis. May mahalaga tayong pupuntahan. Wika nito. Nakita ko itong nakaligo na ngunit ako'y tinatamad pang bumangon. Sobra kasi akong pinagod na lalaking ito. Nakakainis lamang. Ang kailangan kong gawin ay kung paano makakaganda rito. Honey, bakit nakatitig ka sa akin? Meron ka na naman bambalak na gahasain ako? Halos hindi mo na ako tinigilan kagabi, di ba? Mayabang na saad nito. Nagsalubong ang kilay ko sa mga sinabi nito. Ay, at talagang binaliktad pa ako ng lalaking ito. Inarapan ko na lamang ito at lumakad ng papasok sa loob ng banyo. Honey, gusto mo? Ako magpapaligo sa'yo? O kahit ang magsabon na lamang sa likod mo, ako na. Anas na lalaki. Lumingon ako dito at napansin kong nakangisi ito sa akin. Mabilis kong kinuha ang suot kong tsinelas na pambay at binato ko sa lalaki. Maliksi naman itong nasa loob tsinelas at pansin kong lalapit ito sa akin kaya nagmamadali na akong pumasok sa loob ng CR. Honey, ako na magpapaligo sa'yo. Huwag ka mag-alala dahil mag-enjoy ka naman sa gagawin natin. Katok pa nito sa pinto ng CR. Umiling na lamang na ipinagpatuloy ko ng aking paliligo. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng banyo at agad din akong lumabas. Nakita ko si Charles na merong inaayos sa attache case. May hawak din ito na maliit na remote. Mabilis akong pumasok sa loob ng dressing room habang busy pa ito sa ginagawa. Baka pag nakita na naman ako ay kung ano na naman ang maisipang gawin sa akin. Paglabas ko ng dressing room ay busy pa rin ito, kaya tinitigan ko ito. Laking lalaki ang dating nito. Hanip din sa tambok ang bot. Ang sarap siguro lamasin noon. Honey, huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Baka matunaw naman ako nang wala sa oras. Pwede mo naman akong hawakan, honey.
Mapapahawak naman ako sa'yo dahil alam ko sabi ka sa akin. Tahasang sabi nito. Nagulat ako sa mga pinagsasasabi nito. Nakataas ang kilay ko na tumingin sa lalaki. Mr. Burlington, baka nagugutom ka na. Kaya kung ano-ano na lamang ang mga pinagsasasabi mo. Asar na wika ako. Sa totoo lang, honey, ilang araw na talaga akong gutom lalo na kapag nakikita kita. Mabuti nga kagabit ginahasa mo ko kaya kahit papaano nabusog ako. Pero ngayon ay nagugutom na naman ako, honey, sapagkat nakita na naman kita. Lumapit ka nga dito sa tabi ko sapagkat gutom na naman ako sa'yo. Mapang-akit na wika nito. Namula ang mukha ko sa mga pinagsasasabi nito. Sa totoo lang ako ang nahihiya. Diyos ko. Tumingin ulit ako sa binata. Busy pa rin kasi ito. Ngunit kahit ganoon pa man ito kabisi ay kung ano-ano na naman ang lumalabas sa bibig nito na napakalalaswang salita. Charles, baka pwedeng dito na lang ako sa bahay. Hindi na lang ako sasama sa'yo. Sabi ko rito upang may ibang usapan. Hindi pwede, honey. Kailangan kahit saan ako magpuntay kasama din kita. Anak ng toko. Baka gusto mong pati sa CR samahan din kita. Tahas ang tanong ko sa lalaki. Shit, mali yata ang mga pinagsasasabi ko rito. Ito pa naman ang taong magaling mga tuwiran at meron agad isasagot sa lahat ng mga sasabihin ko. Oo nga no. Hayaan mo, honey, at isasama na kita kapag pupunta ako ng CR. Let's go, honey. Pupunta muna ako ng banyo. Pagyaya nito sa akin. Nakita kong tumayo ito. Naku po, naloko na at isasama nga yata ako ng CR. Nagulat ako nang hawakan ako sa palapulusuhan ko. Kaya nagpupumiglas ako sa pagkakahawak nito. Ano ba? Bitiwan mo nga ako? Sigaw ko. Pupunta na ako ng CR, honey. Gusto ko samahan mo nga ako doon. Nakangising sabi nito sa akin. Umayos ka nga, Mr. Charles. Nakakainis ka na, ah. Galit na ani ko dito. Magsasalita pa sana ito nang tumunog ang cellphone nito. Agad naman itong sinagot ang tawag mula sa cellphone nito. Nakita ko nakasimangot ito habang nakikipag-usap. Let's go, honey. Ha? Akala ko pupunta ka pa ng CR. Tanong ko rito. Hindi na lang, honey. Ayaw mo naman kasi ako samahan sa loob ng banyo. Sad nito sabay ngisi sa akin. Ang dami mong alam, mister. Ramdam ko inayos dito ang damit ko sa likod. Nagulat din ako, nilagyan ako ng salamin sa mata at sombrero sa ulo. Huwag mong aalisin iyan, honey, at baka makita ka ng mga langaw. Inista sabi nito sabay halik sa labi ko. Kinuha rin nito ang attache case at lumapit sa akin at tinawakan ng bewang ko. Ang bango mo, honey. Papangakit na bulong nito sabay halik sa leeg ko. Bigla tuloy ako napaiwas dito. Ngunit ito, ngumisi lamang sa akin. Lord, ready na po ang lahat. Nandoon na po ang iba sa hotel. Wika ni Pam na lumapit ito sa amin. Isa lang naman ito sa mga tauhan ng lalaki. Kinuha nito kay Charles ang attache case at ito ang nagdala. Ano kayang laman noon? Sumakay kami ng sakyan. Ang masama pa ay hindi ko alam kung saan kami pupunta dahil wala naman itong sinabi sa akin. Tumigil ang sakyan namin at nakita ko ang isang hotel. Bumaba kami ng kotse nito. Hinawakan pa nga ako sa aking dawang. Walang nagsasalita kahit na noong nasa elevator na kami. Dalawang tauhan na magagaling ang kasama namin. Walang iba kundi sina Pam at Andy. Lumabas kami ng elevator at pumasok sa isang kwarto. Pansin kong mayroong mga armadong lalaki sa loob ng kwarto. Mr. Mafia Lord, akala ko hindi ka na darating. Wika ng isang lalaki may balbas. Pwede ba naman iyon? Tumutupad ako sa usapan, Mr. Zapata. Sagot na lalaki na aking kasama. Yan ang gusto ko sa'yo, Mr. Mafia Lord. Pwede ko bang makilala ang kasama mong binibini? Tanong na lalaki kay Charles. Nagulat ako sa sinabi nito. Tumingin ako rito. Nagulat ako sa klase ng pagtitig nito sa akin. Mr. Zapata, hindi kami pumunta para lamang ipakilala ko sa iyo ang aking misis. Asar na sabi ni Charles. Wow, hindi ko akalaing madamot ka pala, Mr. Mafia Lord. Hindi lang ako basta madamot. Pumapatay rin ako ng tao na humahawak at tumititig ng sobra sa asawa ko. Wika ni Charles. Shit, kinikilig ako. Nakita ko na may nagbaba ng juice sa harap namin. Parang bigla akong inuhaw. Honey, huwag mong iinumin ng juice. May nakalagay na lason dyan. Masimpleng bulong sa akin ni Charles. Sa sinabi ni Charles ay parang kinutuban ako. Mukhang may mga kalaban naman si Charles. Nakita kong ibinaba ni Andy ang hawak nitong attache case at pansin ko ring nag-usap ang mag-amo gamit ang mga mata. May ibinaba din si Mr. Zapata na attache case at pagkatapos ay sabay nilang binuksan iyon.
Lumaki ang mga mata ko nang makita ko ang laman ng attache case ni Charles. Sobrang daming pera ang aking nakikita. Tumingin din ako sa attache case ni Mr. Zapata. May namataan akong 2 gold bar at isang necklace. Nagpalitan nga sila ng attache case. Kinuha naman agad ni Andy ang isang attache case na may lamang gold bar at necklace. Hindi na kami magtatagal, Mr. Zapata. Paalam ni Charles, sabay tayo namin. Hinawakan pa nga ako sa kamay ng binata upang alalayang tumayo. O sige, Mr. Muffy Lord. Enjoy your day. Wika ni Zapata na para bang nagbibigay ng babala. Same to you, Mr. Zapata. Sagot ni Charles. Nauna kami lumabas ni Charles. Nasa likuran namin si Pam at Andy. Lord, tama ang hinala mo. Na fake ang gold bar. Pero yung necklace ay tunay naman. Wika ni Pam. Hindi tumugon si Charles. Tahimik lamang ito. Pumasok na kami sa loob ng elevator. Pasara na sana ang pinto ng elevator nang pumasok ang 4 na lalaki. Tingin ko'y mga tauhan ito ni Mr. Zapata. Ngumiti pa ang mga ito sa amin. Pansin ko'y nagtanguan ang mga kasama ko. Hinawakan ako ni Charles sa bewang at inilagay sa bandang likod nito. Walang umiimik sa mga kasama ko. Para bang nagpapakiramdaman sa bawat isa. Kinakabahan tuloy ako. Alam kong may mangyayaring hindi maganda dito sa loob ng elevator.